10 pinakamahabang paglalakbay ng mga hayop upang mag-migrate. Karaniwan na sa mga hayop ang lumipat ng tirahan dahil sa iba't ibang mga kadahilanan at alam naman natin na bahagi na ito ng kanilang pamumuhay. Akalain mo yun, kahit maliit lamang sila ay kaya din pala nilang maglakbay ng matagal. Nakakabilib ano, kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ang 10 mga pinakamahabang paglalakbay ng mga hayop. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Monarch Butterfly. Ang monarch butterfly ay isang natatanging uri ng paru-paro na kilala sa kanilang mahaba at kamanghamanghang paglalakbay. Bawat taon ay libu-libong monarch ang lumilipad mula sa Canada at United States patungong Mexico para makaiwas sa malamig na klima. Ang migration na ito ay umaabot ng higit sa 4,000 kilometers at itinuturing na pinakamahaba sa lahat ng mga insekto. Sa panahon ng taglagas ay nagsisimulang lumipad patimog ang mga monarch. Layunin nilang makarating sa mga kagubatan ng Mexico kung saan sila nananatili sa panahon ng taglamig. Ang mga paru-paro ay walang pinuno na gumagabay sa kanila sa biyahe. Sa halip ay ginagamit nila ang posisyon ng araw at ang magnetic field ng mundo upang matagpuan ang tamang daan. Subalit maraming pagsubok ang kanilang hinaharap sa biyahe. Kabilang dito ang malalakas na hangin, kakulangan ng pagkain at mga predator tulad ng mga ibon at palaka. Hindi lahat ng monarch ay nakakarating sa Mexico, ngunit ang mga nakaligtas ay nagsasama-sama sa mga puno ng Oyamel Fir. Ang mga punong ito ay nagsisilbing kanlungan nila mula sa lamig ng panahon. Sa pagsapit naman ng tagsibol ay magsisimula silang bumalik sa North America. Ngunit kakaiba ang kanilang pagbalik dahil hindi ang mga paru-paro na unang naglakbay ang nakakabalik. Sa halip ang buong paglalakbay ay nagaganap sa loob ng 4 na henerasyon. Ang mga monarch na bumabalik sa Canada at United States ay mga apo o apo sa tuhod ng mga butterfly na unang lumipad papuntang Mexico. Mahalaga ang papel ng mga monarch butterfly sa kalikasan. Gayunpaman nahaharap sila sa mga panganib tulad ng pagkasira ng mga kagubatan sa Mexico at pagkawala ng mga milkweed plants na pagkain ng kanilang mga uod. Dahil dito ay kinakailangan ng pagtutulungan ng mga organisasyon at mga bansa upang mapangalagaan ang kanilang mga tahanan at migrasyon. Pero kahit maraming hamon ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon ang monarch butterfly. Ang kanilang paglalakbay ay simbolo ng katatagan at lakas ng loob sa kabila ng mga pagsubok. Ipinapaalala nila sa atin na kahit ang pinakamaliit na nilalang ay mahalaga sa pagpapanatili ng balanse sa kalikasan. Number 2. Gray Whale. Ang gray whale o Escherichthys robustus ay kilala sa kanilang napakahabang paglalakbay mula sa malamig na tubig ng Arctic patungo sa mainit na baybayin ng Mexico. Ito ay itinuturing na isa sa mga hayop na may pinakamalayong migration sa buong mundo dahil sa kanilang paglalakbay na umaabot ng libu-libong kilometro bawat taon. Ang gray whale ay may gray na katawan na puno ng mga peklat at barnacle na kumakapit sa kanilang balat. Ang karaniwang haba ng isang adult na gray whale ay 12 hanggang 15 meters at maaari silang tumimbang ng hanggang 36 tons. Wala silang mga ngipin, sa halip ay gumagamit sila ng baleen plates na parang salaan para kumain. Kumukuha sila ng maliliit na hayop gaya ng amphipods at iba pang crustaceans mula sa putik sa ilalim ng dagat. Maliban dito, ang mga gray whale ay kilala sa kakaibang paggalaw tulad ng breaching, kung saan tumatalon sila palabas ng tubig, at spy hopping, kung saan iniaangat nila ang kanilang ulo para tumingin sa paligid. Bawat taon tuwing taglagas, sila ay nagsisimulang maglakbay mula sa Arctic patungo sa mas maiinit na tubig ng Baja California, Mexico para manganak. Ang mga babaeng balyena ay nagbubuntis ng 12 months at kadalasang nanganak sa baybayin ng Mexico. Ang bagong silang na guya ay may haba na 4.5 meters at agad na tinuturuan ng kanilang ina na lumangoy at huminga ng maayos sa ibabaw ng tubig. Samantala, ang paglalakbay ng gray whale ay isa sa pinakamatagal at pinakamalayong migration sa buong mundo na umaabot ng 20,000 kilometers pabalik-balik mula sa Arctic hanggang Mexico. Sa kanilang biyahe ay humaharap sila sa mga panganib gaya ng mga orca na karaniwang umaatake sa mga guya o matatandang balyena. Ang bawat biyahe ay tumatagal ng 2 hanggang 3 buwan at naglalakbay sila ng magkakasama para sa mas malaking proteksyon. Kahit napakalayo ng kanilang nilalakbay ay nakakabalik sila sa parehong lugar taon-taon para manganak. Ginagamit nila ang kanilang likas na kakayahan sa pag-navigate na pinaniniwalaang konektado sa magnetic fields at mga palatandaan sa ilalim ng dagat bilang gabay sa kanilang ruta.
Bagamat matatag ang gray whale ay marami rin silang kinakaharap na panganib. Kabilang dito ang polusyon sa dagat, banggaan sa mga barko at mga pagbabago sa klima. Number 3. Plankton. Ang plankton ay mga maliliit na organisms na matatagpuan sa dagat, lawa at iba pang anyong tubig. Kahit maliit ay mahalaga sila dahil nagsisilbi silang pagkain ng maraming hayop tulad ng isda, balyena at pusit. Bukod dito, ang paglalakbay ng plankton ay isang kamangha-manghang proseso na tinatawag na vertical migration. Ito ay itinuturing na isa sa pinakamalaking paggalaw ng mga hayop sa mundo. Ang vertical migration ay ang pag-akyat ng plankton mula sa malalim na bahagi ng tubig patungo sa ibabaw kapag gabi at ang kanilang pagbaba pabalik sa ilalim kapag umaga. Ginagawa nila ito araw-araw upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Kahit ilang daang metro lamang ang kanilang paggalaw kada araw, kapag pinagsama-sama ang distansya ng kanilang paglalakbay sa loob ng isang taon, ito ay aabot sa libu-libong kilometro. Pero bakit nga ba naglalakbay ang plankton? Ang dahilan ng kanilang paglalakbay ay upang makaiwas sa mga mandaragit. Sa umaga ay maraming hayop sa ibabaw ng tubig na maaring kumain sa kanila, kaya lumulubog sila sa mas malalim na bahagi para magtago. Sa gabi ay mas ligtas para sa kanila na umakyat sa ibabaw para kumain. Karamihan sa kanila ay kumakain ng phytoplankton, na isang uri ng plankton na nangangailangan ng liwanag upang mabuhay at dumami. Gayun din, napakahalaga ng plankton sa kalikasan dahil sila ang bumubuo ng malaking bahagi ng food chain sa dagat. Ang phytoplankton ay naglalabas ng oxygen na kailangan ng lahat ng nilalang at halos 50% ng oxygen sa buong mundo ay mula sa kanila. Ang zooplankton na kumakain ng phytoplankton ay nagsisilbing pagkain naman ng mga isda, balyena at iba pang hayop sa dagat. Bukod dito, tinutulungan din ng plankton ang kalikasan sa paglilinis ng tubig at sa pag-ikot ng carbon sa mundo. Maliban sa pagkain ng mga hayop ay malaki rin ang ambag ng plankton sa pagkontrol ng klima. Kapag bumababa sila sa ilalim ng tubig ay dala nila ang carbon mula sa kanilang kinakain sa ibabaw. Ang prosesong ito na tinatawag na biological carbon pump ay nag-iimbak ng carbon sa kailaliman ng dagat na tumutulong na bawasan ang carbon dioxide sa hangin. Sa ganitong paraan ay nakatutulong ang plankton na mapabagal ang pag-init ng mundo o global warming. Number 4. Sooty shearwater. Ang sooty shearwater o Ardena grisea ay isang seabird na kilala dahil sa isa sa pinakamalalayong paglalakbay ng kahit anong hayop sa mundo. Bawat taon ay naglalakbay ito ng libu-libong kilometro mula sa timog patungo sa hilaga upang maghanap ng pagkain at bumabalik sa timog para magparami. Ang kahanga-hangang migration na ito ay naglalagay sa kanila sa mga hayop na may pinakamalayong biyahe sa mundo. Ang sooty shearwater ay may mahabang pakpak at makitid na katawan kaya magaling itong lumipad ng matagal at mabilis. Ang balahibo nito ay kulay gray o itim at may kaunting silver sa ilalim ng pakpak. Umabot ang katawan nito mula 40 hanggang 51 centimeters at ang pakpak ay halos 1 metro ang haba. Ang kanilang matulis na tuka ay ginagamit sa paghuli ng maliliit na isda at iba pang seafoods. Magaling lumipad ang mga sooty shearwater at ginagamit ang hangin upang makatipid ng lakas sa mahabang biyahe. Kadalasan silang kumakain ng mga maliliit na isda, pusit at iba pang hayop na matatagpuan sa tubig. Minsan ay lumilipad sila ng sama-sama para mas madali ang paghahanap ng pagkain. Kaya rin nilang sumisid ng mababaw para makahuli ng isda o iba pang hayop sa ilalim ng tubig. Samantala, ang sooty shearwater ay kilala sa kanilang mahaba at kakaibang paglalakbay na umaabot ng 64,000 kilometers bawat taon. Sa panahon ng pagpapalahi ay nananatili sila sa mga lugar tulad ng New Zealand, Australia at South America mula September hanggang April. Kapag tapos na ang pagpaparami ay lilipad sila patungo sa hilaga gaya ng Alaska, California at North Pacific Ocean upang maghanap ng mas masaganang pagkain mula June hanggang August. At ang kanila namang migration ay tinatawag na figure 8 migration pattern dahil lumilipad sila sa isang ruta na parang figure 8 shape mula sa timog patungo sa hilaga at pabalik. Sa pagtatapos ng tag-init sa hilagang bahagi ng mundo ay bumabalik sila sa timog bago magsimula ang taglamig upang magparami muli. Number 5. Kasangka bats. Ang kasangka bats o straw-colored fruit bats ay kilala dahil sa kanilang mahabang paglipat mula sa iba't ibang bahagi ng Africa papunta sa Kasangka National Park sa Zambia.
Taon-taon ay milyon-milyong paniki ang nagsasama-sama mula October hanggang December para humanap ng pagkain at ligtas na tirahan. Ang kanilang migration ay isa sa pinakamalaking pagtitipon ng mga hayop sa mundo na dinarayo ng mga turista at mananaliksik. Kapag pumasok ang buwan ng October ay nagsisimula ng dumating ang mga paniki sa kasangka. Sila ay naaakit ng saganang prutas tulad ng waterberry at wild loquat na tumutulong sa kanilang kalusugan at nagbibigay lakas para sa kanilang biyahe. Mahigit 10 milyong paniki ang sabay-sabay na nananatili sa kagubatan sa loob ng ilang linggo. Sa sobrang dami ay nagmumukhang ulap sa langit ang mga paniki na nagiging isang kakaibang tanawin para sa mga bumibisita sa parke. Ang mga kasangka bats ay naglalakbay ng mahigit 2,000 kilometers mula sa iba't ibang bahagi ng Africa papunta sa Zambia. Sa kabila ng kanilang maliit na katawan ay nakakaya nilang lumipad ng malayo. Samantala sa biyahe ay kailangan nilang umiwas sa mga mandaragit tulad ng agila at iba pang mabangis na ibon. Isa pang hamon sa kanila ay ang pabago-bagong panahon. Kailangan nilang tiisin ang malalakas na hangin at ulan habang lumilipad. Gayun din malaki ang nagagawa ng mga kasangka bats para sa kalikasan. Habang kumakain sila ng mga bunga ay naipapakalat nila ang mga buto sa malalayong lugar. Ang mga butong ito ay tumutubo at nagiging mga bagong halaman o puno na mahalaga sa pagpapanatili ng mga kagubatan. Tumutulong din sila sa pollination ng ilang uri ng halaman. Ang kanilang kontribusyon ay nakakatulong sa pagpapayabong ng mga kagubatan at nakakatulong sa ibang mga hayop na umaasa sa mga puno para mabuhay. Bagamat kahanga-hanga ang migrasyon ng kasangka bats ay marami din silang hinaharap na banta. Ang patuloy na pagputol ng mga puno at pagkasira ng mga kagubatan ay naglilimita sa kanilang mga tirahan. Number 6. Caribou. Ang caribou o reindeer ay isang uri ng usa na kilala sa kanilang mahahabang paglalakbay taon-taon. Kabilang sila sa mga hayop na may pinakamalayong paglipat ng tirahan o migration na umaabot sa 5,000 kilometers bawat taon. Ginagawa nila ito upang makahanap ng pagkain at ligtas na lugar para manganak. Ang kanilang paglalakbay ay mahalaga hindi lamang para sa kanilang kaligtasan, kundi pati na rin sa kalikasan. Samantala, kailangan ng caribou na lumipat ng tirahan dahil sa pagbabago ng panahon. Sa tag-init ay pumupunta sila sa hilagang bahagi ng Arctic kung saan may maraming damo at lichens at ito rin ang mga pagkain na kailangan nila. Pero kapag dumating na ang taglamig at nagyayelo ang lupa ay wala na silang makain. Kaya lumilipat sila sa timog para humanap ng pagkain. Bukod sa pagkain, ang paglalakbay ay mahalaga rin para sa kanilang mga anak. Sa tag-init ay pumupunta ang mga babaeng caribou sa tundra na isang malayong lugar sa hilaga para manganak. Sa mga ganitong lugar ay mas kaunti ang mga predator tulad ng lobo at oso, kaya mas ligtas ang mga batang caribou. Kaugnay pa nito ay makikita ang caribou sa mga hilagang lugar ng Canada, Alaska, Greenland at ilang bahagi ng Russia at Norway. Ang bawat grupo ng caribou ay may sariling ruta ng paglalakbay. Halimbawa sa Alaska ay naglalakbay sila mula Brooks Range papunta sa North Slope kapag tag-init. Sa Canada ay pumupunta sila mula tundra papunta sa kagubatan sa timog tuwing taglamig. Sa kanilang paglalakbay ay madalas silang dumadaan sa mga bundok, ilog at nagyayelong lupa. Mahirap ang paglalakbay na ito pero ginagawa nila ito taon-taon upang mabuhay. Binabago rin nila minsan ang kanilang ruta para bigyan ng oras ang mga halaman na tumubo muli sa mga dinaanan nila noong nakaraang taon. Bagamat natural na bahagi ng buhay ng caribou ang paglalakbay, ay nahaharap sila ngayon sa maraming hamon. Isa na rito ang pagbabago ng klima. Dahil sa pag-init ng mundo ay natutunaw ang yelo at nagbabago ang panahon. Kapag nag-iba ang klima ay nagiging mahirap para sa mga caribou na maghanap ng tamang ruta at pagkain. Malaking problema rin ang mga activities ng tao. Ang pagbuo ng mga kalsada at planta ng langis ay nagiging hadlang sa kanilang paglalakbay. Kapag naputol ang kanilang mga ruta ay napipilitan silang dumaan sa mas delikadong lugar. May ilang komunidad din na nangangaso ng caribou para sa pagkain na nagdudulot ng pagbaba sa kanilang bilang. Number 7. Northern Elephant Seal. Ang Northern Elephant Seal ay isa sa mga hayop na may pinakamahabang paglalakbay sa buong mundo. Makikita sila sa baybayin ng California at Mexico. Bawat taon ay naglalakbay sila ng libu-libong kilometro patungo sa mga lugar kung saan sila nanganganak. Samantala, 2 beses sa isang taon ay naglalakbay ang mga Northern Elephant Seal. Ang una ay tuwing breeding season kung saan sila nagpaparami at nanganganak.
Ang pangalawa naman ay tuwing molting season o panahon ng pagpapalit ng balahibo. Sa loob ng isang taon, ang mga lalaking seal ay kayang maglakbay ng 21,000 kilometers, habang ang mga babaeng seal naman ay nakakatapos ng 18,000 kilometers. Gayun din naman ay kaya ng mga northern elephant seal na lumangoy ng 100 hanggang 200 kilometers bawat araw. Ginagamit nila ang magnetic field ng mundo, posisyon ng araw at galaw ng alon bilang gabay sa kanilang biyahe. Mahusay din silang sumisid sa dagat para manghuli ng pagkain. Umaabot sila sa lalim na 1,500 meters at kayang manatili sa ilalim ng tubig ng 20 hanggang 30 minutes bago umahon upang huminga. Dagdag pa rito, ang mga northern elephant seal ay pumupunta sa mga isla at baybayin ng California upang manganak at alagaan ang kanilang mga anak. Matapos nito, sila ay maglalakbay patungo sa hilagang bahagi ng Pacific Ocean malapit sa Gulf of Alaska at Aleutian Islands upang mangalap ng pagkain. Ang mga lalaking seal ay nananatili sa baybayin upang makipag-agawan ng teritoryo at makahanap ng kapareha. Samantala, ang mga babaeng seal ay bumabalik agad sa dagat matapos manganak para manghuli ng pagkain at maghanda para sa susunod na breeding season. Subalit noong 19th century ay muntik nang maubos ang mga northern elephant seal dahil sa matinding panghuhuli para sa kanilang langis. Sa kabutihang palad ay nakabawi ang kanilang bilang dahil sa mga batas na nagpoprotekta sa kanila. Ngunit sa kabila ng pagdami nila ay may mga panganib pa rin na kinakaharap ang mga seal, tulad ng pagbabago ng klima, polusyon sa dagat at mga mandaragit gaya ng mga shark at orca. Ang pagbabago ng klima ay maaaring makaapekto sa kanilang paglalakbay at sa dami ng kanilang makukuhang pagkain sa dagat. Number 8. Great White Sharks. Ang Great White Shark ay isang uri ng malaking shark na kilala sa buong mundo. Bukod sa pagiging mabagsik ay kilala rin sila sa kanilang malalayong paglalakbay sa karagatan na itinuturing na isa sa pinakamahabang paglalakbay ng anumang hayop. Mahalaga ang kanilang migration para sa kanilang kaligtasan at sa pagpapanatili ng balanse sa ecosystem ng dagat. Samantala, ang mga Great White Shark ay naglalakbay dahil sa iba't ibang dahilan. Una, kailangan nilang maghanap ng pagkain lalo na kapag kakaunti na ito sa kanilang lugar. Pangalawa, iniiwasan nila ang malamig na tubig sa taglamig at pumupunta sa mas maiinit na lugar. Pangatlo, naglalakbay rin sila para maghanap ng kapareha at magparami. Mahalaga ang paglipat nila sa iba't ibang lugar upang matiyak ang kanilang kaligtasan at mapanatili ang kanilang populasyon. Kaugnay nito, isa sa mga pinakakilalang migration ng mga Great White Shark ay ang paglalakbay nila mula California patungo sa gitna ng Pacific Ocean sa isang lugar na tinatawag na Shark Cafe malapit sa Hawaii. Tumatawid sila ng higit 4,000 kilometers para makarating doon. Hindi pa sigurado ang mga eksperto kung bakit nagtitipon ang mga shark sa lugar na ito, pero posibleng ito ay para magparami o magpahinga habang naghahanap ng pagkain. At upang masundan ng kanilang galaw ay gumagamit ang mga eksperto ng satellite tag na isang maliit na device na ikinakabit sa katawan ng shark. Sa tulong nito ay nasusubaybayan kung saan sila naglalakbay at kung gaano kalalim sila lumalangoy. Sa pamamagitan ng technology na ito ay natuklasan na may ilang Great White Shark na naglalakbay mula South Africa hanggang Australia na isang paglalakbay na umaabot ng higit 11,000 kilometers. Karagdagan pa dito, ang mga Great White Shark ay tinatawag din na apex predators o mga hayop na nasa tuktok ng food chain sa dagat. Dahil walang natural na manghuhuli sa kanila, ay mahalaga ang kanilang papel sa pagpapanatili ng balanse sa ecosystem. Sa kanilang pangangaso ng mga mas maliliit na isda at iba pang hayop ay nababawasan ang sobrang pagdami ng ilang uri ng hayop na maaaring makasira sa coral reefs at iba pang yamang dagat. Number 9. Pronghorn. Ang pronghorn ay isang hayop na matatagpuan sa North America at kilala sa kakaibang bilis at mahabang paglalakbay. Ang kanilang migration o paglipat ng tirahan ay isa sa pinakamahaba sa kontinente na umaabot ng 300 miles bawat taon. 2 beses din silang naglalakbay patungo sa mas maiinit na lugar kapag taglamig at bumabalik sa mas mataas na lugar tuwing spring season para magparami. Ang paglalakbay na ito ay mahalaga para sa kanilang kaligtasan at pagpapanatili ng populasyon.
Samantala, ang mga pronghorn ay matatagpuan sa damuhan at disyerto sa mga estado tulad ng Wyoming, Montana at Idaho. Sa pagdating ng taglamig, sila ay umaalis mula sa mga kabundukan gaya ng Greater Yellowstone Ecosystem at bumababa sa mga mas mababang lugar para makaiwas sa lamig at makahanap ng mas maraming pagkain. Sa pagdating naman ng spring season, sila ay bumabalik sa mas mataas na lugar para magparami at alagaan ang kanilang mga anak. Bagaman maliksi at mabilis, ay hindi rin sila ligtas sa mga hamon sa kanilang migration. Kailangan nilang lampasan ng ilog, yelo at bundok. Ngunit ang pinakamalaking banta sa kanilang migration ngayon ay ang mga bakod, kalsada at pag-unlad ng mga komunidad. Maraming daan at bakuran ang nagiging hadlang sa kanilang mga natural na ruta. Dahil dito ay may mga pagkakataong hirap silang makahanap ng pagkain o ligtas na daanan na nagiging dahilan ng pagliit ng kanilang populasyon. At upang mapanatili ang migration ng pronghorn ay nagsimula na ang mga hakbang para protektahan sila. Gumagawa na ng mga wildlife overpass at underpass upang makatawid sila sa mga kalsada ng ligtas. Bukod dito ay sinusubukan ding bawasan ang mga bakod upang hindi mahadlangan ang kanilang paglalakbay. Sa Wyoming ay matagumpay na ipinatutupad ang mga proyektong ito na nakatulong para muling dumami ang populasyon ng pronghorn. Number 10. Sea Turtles. Ang mga pawikan o sea turtles ay kilala bilang isa sa mga may pinakamahabang paglalakbay sa mundo. Nilalakbay nila ang malawak na karagatan upang maghanap ng pagkain, iwasan ang mga panganib at bumalik sa mga baybayin kung saan sila nangingitlog. Samantala may 7 uri ng pawikan kabilang ang green turtle, loggerhead, leatherback, hawksbill, olive ridley, Kemp's ridley at flatback turtle. Karamihan sa kanila ay naglalakbay mula sa kanilang feeding grounds patungo sa mga lugar ng pangingitlugan. Ang leatherback turtle ang may pinakamalayo at pinakamahabang paglalakbay na umaabot sa higit 10,000 miles bawat taon. Nilalakbay nila ang malamig na tubig sa Atlantic at Pacific Ocean bago bumalik sa mainit na baybayin upang mangitlog. Gayun din naman kahit malawak ang dagat at wala silang mapa o gabay ay natutukoy ng mga pawikan ang tamang direksyon sa kanilang paglalakbay. May kakayahan silang maramdaman ang magnetic field ng mundo na tumutulong sa kanila na hanapin ang kanilang patutunguhan. Halimbawa, ang loggerhead turtle na ipinanganak sa baybayin ng Florida ay naglalakbay sa North Atlantic at makalipas ang ilang taon ay babalik sa parehong lugar upang mangitlog. Ang kakayahang ito ay tinatawag na natal homing. Sa katunayan, ang dalawang mahalagang dahilan kung bakit naglalakbay ang mga pawikan ay para mangitlog at maghanap ng pagkain. Ang mga babaeng pawikan ay bumabalik sa parehong lugar kung saan sila ipinanganak upang mangitlog. Kapag nabuksan na ang mga itlog, ang mga hatchlings ay pupunta sa dagat at magsisimula ng sarili nilang paglalakbay. Makalipas ang ilang taon ay babalik naman sila sa kanilang pinagmulan upang mangitlog din. Bukod sa pagpaparami ay naglalakbay din ang mga pawikan upang maghanap ng pagkain. Ang green turtles ay kumakain ng seagrass at seaweed, kaya kailangan nilang pumunta sa mga lugar na mayaman sa mga ito. Ang leatherback turtles naman ay kumakain ng jellyfish at naglalakbay sa malamig na tubig upang makakuha ng mas maraming supply ng pagkain.